Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Efeso chapter 6, verse 17. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Ito, para sa ating mga Kristiyano, ang pagtanggap ng kaligtasan ay ang paglaya mula sa ating mga kasalanan at ang mga mapaminsalang bunga ng kaakibat nito. Binayaran ni Jesucristo ang pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Ang kahihinatnan na nararapat sa atin ay kamatayan. Ngunit si Kristo ay tumayo para sa atin dahil sa Kanyang kadakilang pag-ibig. Makakahanap tayo ng kapayapaan kapag kinilala natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin. Bagamat ang mundong ito ay tiwali at puno ng kasalanan, ang ating kaligtasan ay kumikilos tulad ng isang helmet sa paraan na pinoprotektahan nito ang ating isipan. Kapag isinuot natin ang helmet ng kaligtasan, may iwasan natin ng makasalanang pag-iisip at maunawaan kung ano ang mabuti at totoo. Kapag nakalimutan natin gawin ito, tayo ay madaling kapitan ng mga ng kaisipang itinatanim sa atin ng kaaway na naglalayong ipahamak ang ating paglalakad kasama si Kristo. Kailangan nating maligtas dahil lubusan tayong nawala sa kasalanan. Hindi sa kailangan nating iligtas ang ating sarili, hindi natin ito magagawa. Ngunit kailangan nating mailigtas. Itinuturo ng Biblia ang kabuuang kasamaan ng sangkatauhan. Ibig sabihin na ang bawat aspeto ng ating pagkatao ay napinsala ng kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Lahat ay tumalikod, sila ay magkakasamang naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Kailangan natin ang mabuting pastol upang hanapin ang nawawalang tupa at iuwi sila ng may kagalakan. Kailangan nating mailigtas dahil sa ilalim tayo ng puot ng Diyos. Tayo ay sa likas na katangian ay karapat-dapat sa galit. Kung walang kaligtasan, tayo ay hinahatulan. Sinumang hindi sumampalataya ay hinahatulan na dahil hindi sila sumampalataya sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos. Kailangan natin si Jesucristo, ang isang matuwid, upang magbayad puri ang puot ng Diyos at tanggapin ang ating paghatol. Ang katatagan at katapatan ay maibiging kabaitan ng Diyos ay pinapakita sa kakayahan nitong magtiyaga sa lahat ng uri ng mga hadlang at pagsubok. At ang hindi kailanman magagawa ng ating mga kaaway, partikular ay hiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig, ibig sabihin ay paghihiwalay ay isang uri ng dibisyon. Madalas natin nakikita ito bilang pagsubok na hakbang sa pag-aasawa patungo sa diborsyo. Ang paghihiwalay ay nauuna sa diborsyo at kadalasan ang harbinger nito. Ngunit sa kasal ni Kristo at ng kanyang nobya, walang diborsyo o paghihiwalay. Ang pag-ibig ni Kristo na tinutukoy ni Pablo ay hindi ang pag-ibig sa kanya kundi ang pag-ibig niya sa atin. Kung nahaharap sa isang labanan, matuto tayong huminga. Ang paghinga ay ang nagbibigay daan sa oras ng banal na Espiritu para magsalita. Piliin na magtiwala upang hayaan ang Diyos para magsalita. Na maging Diyos, maniwala na ang kanyang paraan ang pinakamabuti. Tinatawag tayo ng Diyos na maging higit na katulad ni David nang naharap sa isang labanan para sa kanyang sariling buhay. Patuloy niyang hinahanap ang Panginoon para sa bawat susunod na hakbang. Muli, ako ang inyong lingkod, si Elijah Pojan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.